Let us open our Bible on Isaiah 40, verse 31. Praise the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang tanong, sino sila ang naghihintay sa Panginoon? Tayo na mga buhay. Naghihintay tayo sa Panginoon, mga buhay. At meron tayong kakayahan na mag-renew ng ating strength. Kailangan natin i-renew ang ating strength. Para bang negosyo, sasakyan. Kailangan i-renew mo yung registration. Kasi pag hindi mo na i-renew yung registration, na-expire at hindi mo ni-renew, at pag may nangyari na sakuna, wala kang kalaban-laban. Wala kang kapangyarihan. Sa kaso, talo ka. Sa bayaran, talo ka. Talo ka. Now, ano pa kaya itong ating buhay sa sanglibutang ito? Ayaw natin na matalo. Ano mang mangyayari sa mundong ito. Kaya napaka-importante na laging nire-renew natin ang ating kalakasan. Alam mo, pag nire-renew natin yung kalakasan natin, ito yung mangyayari. Magma-mount up tayo parang pakpak ng agila pataas. Tatakbo tayo na hindi manghihina magpakailan paman. Lalakad tayo na hindi po tayo magpakailan paman. Yung bang mapunawan, no? Yung manglanta. So, napaka-importante ang renewal ng ating strength. Now, paano natin ma-apply sa buhay na ito? Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kung ang ating physical, nire-renew natin yung energy sa ating physical by taking intake of food, rice, vegetables, meat, whatever na mga pagkain, para ma-renew yung strength. Tayo hindi lang nabubuhay dyan, kundi sa salita ng Diyos. Anong meron sa salita ng Diyos? Anong kakain sa salita ng Diyos? Yung ating inner man, yung ating buhay anak ng Diyos. Itong buhay mananampalataya sa Diyos. Buhay na mga banal, buhay na mga matuwid. Kailangan hindi ito manghina, kailangan hindi ito maputol yung ating kabanalan, katuwiran habang naghihintay tayo sa Diyos. Kasi anytime babalik siya. So, ito na ngayon ang ginagawa ninyo. Kahit pa magluto si tatay, si nanay, maghukad og pagkaon, wala man pud mo dinha para mo kaon. Kahit anong gibigay ni Jesus sa akin na spiritual food ninyo, kung wala naman kayo dyan, ay pastor, naga-review man ko, ay iba. Iba yung fresh, iba yung bahaw. Iba yung mainit pa, iba yung malamig na. Praise the Lord. So, kaya, para ma-renew yung ating strength sa pamagitan ng salita ng Diyos, habang merong pinoprovide ang Diyos na lulutuin at ihain sa inyo sa ating samba, katulad ngayon, nandito ka. Renew mo yung strength mo. Kasi ang mangyayari yan, ang direksyon ng iyong takbo ng buhay mo, hindi ka pabagsak. Hindi ka pababa, up with wings ka. Increasing ka. Alam mo kanina, may nag-invite sa amin ng house service. Si Pastor Nonoy at saka ito si Sister Michelle o Pastora Michelle. Kasi magpapa-ordain na yan. Meron silang relatives taga Madsayap na nag-request yung asawa na parang uncle ni Pastor Nonoy Mangaliwan. 2 months na dito sa Davao. Pabalik-balik sa SPMC, pabalik-balik kung saan. Walang kagalingan. Sabihin lang ng doktor, nakita na yung lungs, clear na yung lungs niya, okay na siya. Anong okay? Hingal pa rin, hindi pa rin makahiga, nakaupo lang para makahinga. Pag maghiga, parang malumos.
Pero sabi ng doktor, okay na. According sa examination, okay na. Hindi nagsasabi, okay, hindi na-detect. Kaya, kanina, nag-service kami doon. Na-feel ko yung masamang espiritu, kinas out. Pinri yung mga sakit na nandyan sa kanyang katawan. Ang sabi niya sa akin, meron daw parang mainit na apoy sa dito niya. Kamay yun ni Jesus, the hand of God. Yes, sabi ko, gitouch ka na ni Jesus. Tapos, nung tapos na ako nag-prayer, pinatindig ko, pinalakad-lakad, pinasalita. Ganda na yung pakiramdam niya. Because, kinsa pa yung magpaampo ninyo, na anak ditong babae nga ni Sulo dito sa kwarto. Kay naay ipaampo. Paggawas, nagdala og bata nga 1 year and 6 months. Kung sa'y problema sa bata, nakapikit. Hindi magdilat ang mata. Kung magdilat man ang mata, magganon ka agad. Parang hindi marunong magtingin sa tao. Hindi marunong magtingin sa saan-saan. Laging ganyan. Alam mo anong sakit niya? Kung alam niyo yung hydrocephalus, lumalaki yung ulo, kanya baliktad. Microcephalus. Micro. Pag sinabi mo micro, maliit. Yung pala, ipinanganak na 7 months or premature. Ang development ng kanyang brain, hindi nag-develop, nag-shrink. So sa spiritual natin, kung di natin punuin yung isip, utak natin sa salita ng Diyos, wala. Para tayong microcephalus. Hindi nag-increase ang wisdom. Hindi nag-increase yung knowledge and understanding. Ang bata, kawawa, kinakarga lang, hindi pa magsalita, hindi pa magtingin. Talagang ano. So ang prayer ko kay Lord Jesus, Lord, ikaw ang gumawa ng tao. Kumplituhin mo yung development ng batang ito. Kasi nakapray tayo doon sa bundok na isang batang hindi marunong lumakad, tumayo, hindi marunong. Nakaganon ang mga kamay. Yung mga paa nakaganon lagi. Nung naprehan siya by the grace of God, yung last youth camp, nag-attend yan dito. Nag-attend sa, yung Road to Heaven. Malakas magtakbo. Praise the Lord. Ang lakas na magsalita. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-develop ka agad siya. Yun ang prayer natin. Kaya sa spiritual natin, huwag tayong maging microcephalus. Na imbis mag-increase yung brain natin na spiritual, paliit ng paliit. Imbis na yung mata natin makakita tayo ng karamihan sa mga pangako ng Diyos, sa kadakalaan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, hindi ka makakita. Kasi kulang ka ng development ng yung structure, kumbaga pa sa spiritual. Kaya napakahalaga itong renew your strength. Praise the Lord. Ikaw, kung may may-ari ka, kung may business ka, kaninong duty or responsibility na i-renew mo yan? Di ba ikaw may-ari? So sa spiritual natin, kaninong duty and obligation na i-renew yung strength natin? Di ba ikaw mismo? Kung wala kang pagsisikap, kung wala kang strong determination to renew your strength, every time na nire-renew ng Diyos yung strength natin by the Word of God, kailangan talaga yan. Napaka-importante yan. Kasi hindi mangyayari na mag-mount up with wings ka kung hindi ka mag-renew ng strength. Hindi pwede nga mag-run ka, you will not weary kung hindi ka mag-renew ng strength. Hindi pwede you will walk and not faint kung hindi ka nag-renew ng iyong strength. So kaya napaka-importante yung spiritual natin. Sino ang nakarating sa land of promise? Di ba yung naniwala sa Diyos dahil nire-renew nila yung spirituality nila? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Para silang
sinakay sa pakpak ng agila at hinatid doon sa kanyang presensya. Basahin natin. Exodus 19 verse 4. Praise the Lord. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Yan. Nakita ninyo ano ang ginawa ko sa mga taga-Ehipto. Anong ginawa ng Diyos sa taga-Ehipto? Yung puso na matigas, pinalambot. Yung puso na lumambot, pinatigas. Nandiyan ba yan, Pastor Chit? Nandiyan. Pinalambot ang puso ng Paraon para palayain sila. Pinatigas ng Diyos ang puso ng Paraon para habulin sila. Yung pala, para lang sila lipulin doon sa dagat. Nakita ninyo anong ginawa ko sa mga taga-Ehipto. Tapos sinabi dito, kung gaano ko rin kayo isinakay sa mga pakpak ng agila at dinala ko kayo dito sa akin. Walang sinabi diyan, dinala nyo ako sa Kanaan. Walang sinabi diyan, dinala ko kayo sa Kanaan, dinala ko kung saan-saan. Dinala ko kayo sa akin. I brought you unto myself. Praise the Lord. So ganun. Pag tayo ay nandyan na sa Panginoong Diyos, wala nang problema. Hindi ibig sabihin mamatay ka na, ha? Habang buhay ka pa, nandiyan ka na sa Panginoon, wala kang problema sa kinabukasan mo, wala kang problema. Sinabi dyan, all you have needed, thou hast provided. Kung meron tayong given necessities, given important things, anong given? Nakikita na natin na kailangan natin ito. Nakikita na natin na kailangan natin ito. Siya naman, provided na niya yan. Provided na. Hindi pa kay dyan pa siya mag-provide, kundi provided na. Praise the Lord. Kaya malaking challenge ngayon sa amin sa mga pastor. Maliban na marami kaming challenges. Ngayong linggo marinig nyo yung sinulat ko. Hindi ko kasi alam na yung sinulat ko. Sabihin ko pala sa inyo. Praise the Lord. Ngayong linggo, no? Hindi ko rin alam na nag-ano pala kayo. Nag-record pala kayo ng inyong sasalitain para sa pastor ninyo. And I'm so happy for that. I'm so blessed for that. Ngayong linggo, it's my turn. Praise the Lord. So kami lahat ng mga pastors, kanya-kanya kaming challenges. Sa aming kongregasyon, kanya-kanya kaming challenges sa aming hinaharap. May mga churches, wala pang lupa, wala pang simbahan, may mga churches, konti pa ang mga membro, may mga churches, ang mga membro, wala pang mga trabaho halos. Alam mo si Pastora Jack, dumating yung young people niya, inintroduce niya sa akin na merong happiness. Pastor Chit, young people ko ito. Nandito dumating, salamat ako. Kasi ito yung pinakaunang young people ko, pinakaunang membro ko na naging professional. Nagtatrabaho na siya dito sa Iloilo. Praise the Lord. How patiently, how humbly, Pastora Jacqueline nagtiis sa kanyang kongregasyon. Pingalagaan yung mga kabataan, mga magulang until nakatapos. Isa na yung mag-support sa kanyang ministry. Naalala ko pa yung aking mga tithing sa Davao, 2 digits. Pinakamataas, 3 digits nung nagsimula ako dito. Challenge. Pero sa unahan, mag-provide na si Jesus. Sa unahan, alam na niya anong gagawin niya. Kaya napaka-importante para mag-mount up with wings tayo, renew our strength. Praise the Lord. Renew by prayer, renew by the word of God. Renew. Do not let it expire. Tingnan mo yung in-check na ako nasubukan kung mag-drive na expired hindi lisensya, ang rehistro. Kung kailan pa expired, sungog-sungugon ka sa panahon.
Kita niyo yung roundabout dyan sa Ponciano tsaka Rojas. Tapos Uyangorin, tatlo yan eh. Uyangorin, Rojas, Ponciano, San Pedro, Ponciano. May PLDT dati, malapit dyan. Expired yung lisensya, yung registration ko. Gamit ko pa yung Pinoy 2. Tapos kinabitan ko yun ng mga bumper. Pinaganda. Nabundol bitaw ako. Ako ang binundol eh. Kasalanan niya. Nahulog yung bumper ko. Di ko na pinulot. Kasi pag huminto ako, imbis ako ang argabyado, kaya ako ang binunggo niya, di ko na pinulot, kaya baka maabutan kami ng pulis. Wala, talo ako. Di ba? Yung Chinese dyan sa Mate, January dapat i-renew niya yung kanyang negosyo para sa insurance. Nasunog man na January, expired. Lahat na nag-consign sa kanya, hindi bumayad yung insurance. Expired eh. You have no insurance. And no one can pay the damages because there is no responsible to pay it. You don't have active insurance. You have insurance but dead. Hindi mo na-renew. Kung meron man tayong dead cells, ano yung dead cells sa katawan natin? Yung maligo tayo o kaya pawisan tayo, luguro ni mo mga buling matanggal. Mga dead cells. Nagre-renew tayo sa cells naturally. So, yung kanyang insurance, wala, patay, hindi na-renew. Wala. Purdoy gid siya. Na-met ko yung taong ito, itong Chinese na ito. Baligya ang lute, baligya ang balay, wala. Perting luuya. Kita nimo. Pobre na kayo. Luoy kayo. Wala may kusog ang iyahang kwan. Wala may musagot. Wala. Kaya, don't let your spirituality be expired. No, ayaw gyud, renew always. No. Tapos binigyan kami ng grouping ng ating facilitator. Yung ganito na group, itong duration ng inyong service sa Panginoon, ganito. Dalawa kami ni Pastor Tam. Ako 37 years. Siya 41 since siya nagamit sa Madsayap. Ang grupo namin, veteran servants of God o veteran servants of God. Maisip mo ba yung 37 years kung hindi ni-renew ng Diyos yung strength natin at kung hindi ka rin nag-renew ng strength mo? Praise the Lord. O kaya pag ni-renew natin yung strength, you will be going up as with wings as eagles. Paakyat. Tapos, may leading si Jesus sa akin na magsabi na, God be willing, kasi scheduled na ang Madsayap next year, November or December, either ang mid-year conference, 2025, after Iloilo. Next, God be willing, Malaysia, ang venue ng aming mid-year, 2026. Then 2027, God be willing, Canada. Praise the Lord. Bakit ko nasabi yan? Yung Canada natin registered na. They can invite for the spiritual event there. Wala tayong problema sa visa application. Paano yung gastuson? Kaya nga nag-ask ako sa Divine Service. Sino sa inyo dito mag-sponsor sa conference natin sa Malaysia, sa conference natin doon sa Canada? Sumagot sila, si Jesus. Correct. Praise the Lord. So, challenge yan sa buhay natin, whether you believe it or not. Ano man lang yan? Siya naggawa sa lahat. Sinustain niya ang lahat ng mga planeta, ang lalaki niyan.
Sabi nga doon, ang Earth kinumpara sa Venus, ang liit ng Earth. Ang Earth kinumpara sa Saturn, ang liit ng Earth. Ang pananampalataya natin, yung naggawa ng lahat, hindi ka maniwala sa Kanya na kaya niya tayong dalhin lahat sa Canada. Hindi ka maniwala, hindi kaya tayong dalhin doon lahat sa Malaysia. Dapat mag-increase din tayo sa ating pananaw. Dapat mag-increase din tayo sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Mas masaya kasi ang Diyos pag ang ating pananampalataya na dinadakila natin ang Diyos. Kasi sabihin ng Diyos sa atin, salamat mga anak, hindi kayo naging microcephalus. Salamat mga anak, ang inyong ulo, ang inyong puso, puno ng aking mga salita at naniwala kayo. Ganun. So sabi ko, this is a challenge to us. Pinoproclaim ko na lahat kayo magkaroon ng sasakyan, lahat kayo magkaroon ng pangailangan, lahat mga necessities natin. Maniwala lang kayo. Kaya lagi akong nagcha-challenge sa kanila. Naghingi ka na ba ng sasakyan kay Lord Jesus kung wala ka pang sasakyan? Yung iba, ina-accept nila yung challenge. Mangyayari lahat yan. Praise the Lord. Mangyayari lahat yan. Importante kasi pag nagsalita ka, led by the Holy Spirit, ay 100% gagawin niya ng Diyos. David said, I believe, therefore I have spoken. Bakit? Kung magsalita tayo mangyari, sino ang gumawa? Ang Diyos. Bakit? Ginawa tayo sa likeness ng Diyos. Ang Diyos, ginawa niya ang universe, salita niya. Ginawa tayo sa kanyang katangian, so kung magsalita tayo, mangyayari din. Praise the Lord. Sabihin mo lang. How much it will cost us to have our mid-year conference in Malaysia. Hindi man pwede kami mag-venue doon sa church. Napakaliit yun. Ang proposal nila sa Kundasang. Saan ba yung Kundasang? Isang area na napakalamig sa Malaysia dahil nasa paa siya ng bundok, ng pinakamataas na bundok sa buong Asia, Mount Kinabalu. Makarelate niyan si Brother Sam. Siyempre, ayusin mo talaga yung venue na magkasya kami lahat. Ayusin mo yung venue na may restaurant doon. Ayusin mo yung lahat, air tickets, lahat, mga passports. How much it will cost us? Huwag kang tumingin sa sarili mong pera, huwag kang tumingin sa sarili mong kongregasyon. Tumingin ka doon sa langit, tumingin ka doon sa Diyos. Dito ngayon masusubukan ng Diyos kung nag-grow ba yung faith natin. Praise the Lord. Kasi yung mga challenges na dumating sa buhay, it is time na yung mga pastors makaranas din ng mag-conference abroad. It's time na ng mga pastors makabiyahe na papuntang Canada. It's time na ang mga pastors, kung anumang opening doors na gagawin ng Diyos, they can already know how to make journeys and handling the challenges sa buhay. Importante masyado yan. Let us grow by the grace of God. Praise the Lord. Kaya ang holy place nagsimula sa pinakamaliit. Basahin natin. Job 8:7. Praise the Lord. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Kahit yung panimulain mo napakaliit. Saksi ako sa buhay ni Pastor Samuel Algabre na tinawag ng Diyos. Una sa holy place. Grabing hirap. Nandito pa si Brad Charlie. Nandito pa si Pastor Dudong. Nandito pa si Sister Emma. Nandito pa si Sister Helen. Sister Lilia partly. Of course, yung anak niya, Sister Joy. Nasaksihan ko pa yan sa Aywa. Na minsan marinig ko ang ulam nila Target. Buti sana yung
sardinas na brand na Target, hindi asin. Ay sa hirap ng buhay. Napakahirap talaga. Grabe. 350 pesos hindi makabayad-bayad kami sa rental. Napakahirap. Hindi basta-basta. Sabihin ko po, nagsimula pinakamaliit. Pero, yet thy latter end should greatly increase. Praise the Lord. Kaya nga sabi ko na nga sa mga pastors, huwag kayong mag-name dropping dito sa holy place ng tao. Anong name dropping? Sabi ni pastor, ganito, bawal ganito. Sabi ni Sister Rose, bawal ito, ganito, bawal ganito. Huwag niyo na silang mag-name dropping kayo. Hindi sila ang nagtatag sa holy place, si Jesus Christ. Tapos na yung gawain na pinagawa ng Diyos sa kanila. Si Jesus ang ating pakinggan, si Lord Jesus yung ating lapitan, siya yung tanongin natin anong gagawin natin. Kasi buhay siya, hindi siya namamatay magpakailan paman. He is living alive forevermore. He can handle our future. Si pastor wala nang alam ano ngayon. Alam ba ni pastor na makapatong na kami dito? Wala. Ang nag-end yung buhay ni pastor na walang ibang makapatong sa pulpito, siya lang. Alam ba ni pastor na may mga authorities kami ngayon? Wala. Si Jesus. Kaya sabi ko, kahit kayo, wag kayong mag-name dropping sa amin. Pagdating ng panahon na wala na kami. Kasi ibang challenge naman ang mahaharap ninyo. Bakit? Ang instruction ni kay Abraham, the same kay Moses. Ang instruction kay Moses, the same instruction kay Joshua. Ang instruction kay Joshua, the same maliban lang sa standard ng holiness and righteousness, pareho tayo. Walang kaibahan, holiness and righteousness. Pero in terms sa takbo ng mundo, iba-iba ang instruction ng Diyos. Noon, bawal magtungtong sa pulpito, kami si pastor lang. Pero bakit? Nakapatong kami. Who gave us authority? Jesus. Sa future, si Jesus lahat magbigay sa atin ng instruction and admonition. Kung doon tayo magbase sa mga sinasabi nila, at may instruction ang Diyos sa atin, na tulad yan, hindi kami makapatong sa pulpito, nagsabi si Jesus, makapatong na kayo. Eh kung doon tayo magbase, hindi tayo makamove on. Ay, sa panahon ni pastor, walang sasakyan, huwag tayo magbili ng sasakyan. Sa panahon ni pastor, hindi na pinapaaral yung mga anak niya. Walang mag-aral ha. Ay, sa panahon ni pastor, may magpaampo, mag-abroad, hindi pinapayagan. Siyempre, bago pa eh. Ang isip ni pastor, madisib ka. Mag-aral ka, ang isip madisib ka. Bago pa kasi. Kaya si Nanay Glo noon, magsakay niya ng sasakyan. Pag may katabing tao, nire-rebuke niya. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Takot makontaminate. Pero ngayon, ang sabi ni Jesus, ipapadala ko na kayo sa mga lubo. I send you among the wolves, be wise as a serpent. Praise the Lord. Dami ng pinalihintulutan mag-abroad. Tingnan mo, nagkaroon ng Canada congregation. Nagkaroon ng Hong Kong congregation. Nagkaroon ng London congregation. Nagkaroon ng Malaysia congregation. Uy, kung manatili ka doon sa mga nung unang ginamit ni Jesus, doon ka mag-name dropping, sabi niya, wala yan. Si Lord Jesus Christ ang mag-lead sa atin. Oo, pasalamat tayo, ginamit sila. Tapos na yung term nila sa Panginoon. They have done successfully. Tayo na binigyan ni Jesus, doon tayo laging tumingin kay Lord Jesus. Renew tayo ng strength. Kasi iba na naman ang ating hinaharap. Iba na naman ang ating, imagine ang nakarating na mga pastors 60 plus. Tapos marami nang
gustong magpa-ordain. May mga nakaabang na magpa-ordain ng mga dati nating mga membro na may mga calling si Jesus sa kanila dahil marami ng panaginip. They cannot escape. Di sila maka-escape. Anong testimony ni Pastor Bobby? Bumaba yan sa pagkapastor, nagtrabaho yan sa Bureau of Fire, sa government. May sweldo, may bonus. Nung malapit na siyang kunin, na atake siya sa puso, pinakita sa pangitain na maliit na lubid na lang, tapos may gunting. Sige, babalik ka sa akin kahit gagamitin kita sa spiritual o magmatigasan ka, putulin ko yan. Nag-decide siya. Nag-testimony siya. Sabi niya, praise the Lord, hindi ko akalain. Nung nagmaterial pa ako, binibilang ko yung income ko, binibilang ko yung lahat ng mga bonuses. Ngayon na pastor na ako, kung bilangin ko yung mga blessing na tanggap ko, humigit sa aking sweldo noon. Kaya hindi ako nagkamali na hindi talaga tayo pabayaan ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hindi mo mabilang. Of course, may tinawag sa Diyos sa material, magmaterial. Pero kung merong tawag ang Diyos sa spiritual ka, hindi ka maka-escape. Ganun. So, kahit maliit yung pinamulain ng bawat kongregasyon, maliit ang panimulain ng holy place, darating ang panahon, greatly increase by the power of God, by the mercy of God. Example si Job. Kumpara mo yung beginning niya, tsaka yung latter end niya. Basahin natin. Job 42 verse 12. Praise the Lord. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. Yan ang huli na buhay ni Job ay mas higit kaysa panimulain. Sobra. Ganon din sa buhay po natin by the grace of God. Salitain mo lang. Salitain mo lang. Mangyayari yan. Huwag kayong magsalita ng negative. Pag yung mga lingkod ng Diyos nag-prophecy, not anontang ha, yung bang magsalita kami, huwag kayong mag-resist. I-claim ninyo yan, kasi hindi kami yan eh. Led kami ng Holy Spirit. Tulad yung kay Eric. Rick, makabili kayo ng van. Kasi nasira yung motor niya, wala na silang pangsimba eh. Because makabili kayo ng van. I-claim mo yan. Wala man sila nag-resist. Hindi nagtagal. Mga 2 months. Nakabili sila ng van. Nag-sponsor yung anak niya na geodetic engineer. Pa, ganitong buwan, i-deposit ko na yung pera na pambili nyo, cash. Fully paid pa, hindi installment. O di nangyari. By the grace of God. Praise the Lord. Basta, paniwalaan natin yan. So tayo mga anak ng Diyos, expect we are not getting decreasing, but we are increasing. Kahit yung liwanag ng Diyos sa atin, kahit yung wisdom ng Diyos sa atin, kahit yung faith natin sa Diyos, palaki ng palaki ito. Basahin natin yan. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yan. Ang landas ng mga ganap ay lumiliwanag at ito ay lumiliwanag more and more. Tingnan mo yan, more and more. Pag sinabing more, tapos and more, walang decreasing, increasing. Unto the perfect day, kung kailan tayo kunin ng Diyos. Until the perfect day, kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ganun, increasing. Si pastor, nagsimula sa pinakamahirap. Nakita ba natin nag-increase? Yes. Pagdating dyan sa Mapol,
Sabi ni Pastor, Pilo, hanap ka ng bahay doon. Hindi kami nakabayad ng 350, mag-aarkila kami ng 3,000 ba yung simulan natin, Tarem? Ha? 1,500. Nilabanan niya ni Pastor. Praise the Lord. Hindi yan tinalikdan, nag-increase. Nag-increase yung mga membro sa Davao Congregation. Ako naman, na-assign sa Manila. Hinipo yung puso ko. Lahat ng tithings ng congregation ko, kaya single pa naman ako eh. Pastor, wag mo nang bawasan yung tithes na yan. Wag ka na magpadala sa akin. Alam ko, mas nangangailangan ka dyan. Tapos there was a time na Sister Lida nagpa-pray ng balon niya. Pastor Chit, yung aking water system ng aking residence, nagkaroon ng aberya yung pump. Ang laki ng gastos ko. 4,500 ay nung unang panahon, ngayon 45,000 na yan. Prayhan mo ito, Brad Chit pa naman noon eh. Brad Chit, prayhan mo ito. Pag maayos ito sa prayer mo, yung 4,500 ibigay ko sa iyo. Inayos ko talaga mag-prayer. Praise the Lord. Lord Jesus, blessing na ito, pagalingin mo itong water system na kasi daw nagkaroon daw ng ano doon eh, nag-collapse. Kailangan magpagawa siya ng ibang lugar. Gumaling man. Na-restore man by the grace of God. Binigay talaga sa akin ng 4,500. Pinadala ko kagad kay Pastor Boyan. Pastor, love yan, Sister Lida. Praise the Lord. So, si Pastor nag-increase ang blessing during his time. Praise the Lord. Ngayon naman, kayo, saksi kayo, na-assign tayo. Ako dito sa Davao. Nandito na kayo, halos nandito kayo. Nakita niyo yung panimulain natin noon. Wala tayong sariling bahay. Wala tayong sariling mga bahay. Sister Emma Badcharlie sa Dumanlas, si Brother Chris doon sa Santo Niño, nag-arkila, si Pastor Dudong nakitira lang doon sa amo niya. Wala tayo lahat. Si Sister Lenlen, okay lang, meron siyang parents dyan. Pero lahat tayo, halos walang-wala. Di ba nag-increase tayo? Lahat tayo, walang mga sasakyan. Di ba ngayon, to God be the glory? Ito na yung bunga ng pag-renew ng ating strength. Una, hindi tayo nawala sa kaligtasan, sa kabanalan at katuwiran. Ikalawa, nag-increase yung mga yung stewardship natin ba, yung being steward, katiwala, hindi naman natin madala yan sa langit. Pero habang buhay tayo, meron siyang ipinagkatiwala sa atin. Iningatan natin. Pinasalamatan natin, ginamit natin para sa Panginoon. Kaya tayo, yung pagtiwala ng Diyos at pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, pag-pa-increase ng pa-increase, alagaan natin ito. Praise the Lord. Alagaan natin. Marunong tayo mag-develop, marunong tayo mag-handle, marunong tayo magmahal. Pag makita ni Lord Jesus yan, pagpalain ka niya. Ganon. Ipa-increase pa niya lahat ang blessing ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Basahin natin. Matthew 13:12. Praise the Lord. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he has. Yan. Bakit yung isa wala? Kasi hindi marunong magpalago. Tamad, nilibing niya. Tapos nilait pa niya yung amo niya. Yung amo ko, kumukuha ng gain sa aming trabaho. Hindi na lang siya magtrabaho ng sarili niya. Yung nakatanggap ng 2 at saka 5 talents, pinarami nila. Praise the Lord. Kaya ito na ang resulta. Yung nag-gain ng 5 talents and more 5,
dinagdagan. Yung 2 talents, dinagdagan. Yung 1 talent, nilibing, hindi nagbigay ng kalugod-lugod sa nagbigay sa kanya ng stewardship. Kinuha. Doon binigay sa merong nag-increase. Kaya tayong lahat, pinagkatiwalaan tayo ng maliit muna. Pag yan ay sa ating obedience kay Jesus, pina-increase niya yan dahil sumunod tayo sa Kanya, lalo pa tayong sumusunod sa Kanya, lalo pa niya tayong pagpalain. Lalo pa niyang i-entrust ang more sa buhay natin para magamit natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Ganun. Oh, di ba? Ang sarap na tayo ay naga-increase. Nagsimula tayo sa pinakamaliit. Parang mustard seed. One of the tiniest seed in the world. Mustard seed. But pag yan ay natanim, maging tree na malaki. Ganun din darating ang panahon sa buhay natin in His time. Ha, Pastor? 2027? Maka-afford na kayo lahat? Makapunta lahat kayo sa Canada? Yes! Praise the Lord! Anong tingin mo kay Lord Jesus? Walang kakayahan? Anong tingin mo kay Lord Jesus Christ? Walang pleasure na pasayahin ang mga anak ng Diyos dahil naniwala kami sa Kanya? So ibig sabihin yan, this is another level of faith. Kaya mag-level up tayo. Lahat, anong sinabi sa salita ng Diyos, sabayan natin yan. Kasi yan ang nangunguna sa buhay natin, increasing tayo, not decreasing. Kaya, pero nauna talaga sa atin mga pagsubok. Hindi nyo napansin? Inuna sa atin ang mga pagsubok. Inuna sa atin ang mga pagyayanig. Inuna sa atin lahat para subukin tayo. Pero ang tinatanaw ng Diyos sa atin, yung ating unahan na mapabuti tayo lahat. Amen? Praise the Lord. Basahin natin. Deuteronomy 8:16. Praise the Lord. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that He might humble thee, and that He might prove thee, to do thee good at thy latter end. What is manna? Manna is almost tasteless. Kaya ang raming nagmurmur noon, ang daming nag-complain noon sa manna. Pero ang Diyos meron siyang napupursi sa unahan for the goodness and for the betterment of His people at the latter end. Yung pala, pakainin sila ng milk and honey. Yung pala, bigyan sila ng sarili nilang pamana. Kaya after that, nahinto yung mana dahil pinalitan na ng Diyos ng saganang blessings. O kaya sa buhay natin, nauna yung kahirapan, nauna yung pagsubukan, lahat pagyayanig. Kasi tumitingin ang Diyos sa ating unahan, nabigyan niya tayo ng better, not bitter, better latter end. Or good latter end. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that He might humble thee, para ipakumbaba ka, and that He might prove thee, para masubukan kayo, to do thee good ang purpose ng Diyos, not for bad, but to do you good at thy latter end. Sa inyong kahuli-hulihan, bibigay ko sa inyo. Di ba may payag si Jesus, papatikman ko kayo ng pagpapala kahit sa maikling panahon. Amen? Praise the Lord. Kaya nung nag-announce na kami doon sa venue ng future, but we can still say if it is the will of God. Yes, lahat ng sabihin natin kahit bukas na yan, malapit na ilang oras na lang, sabihin mo pa rin, if it is the will of God. Praise the Lord. Ang saya-saya ng mga pastors. Pinapili sila. Anong gusto nyo? Summer tayo magpunta doon, mainit o yung mirong o winter?
Wala talagang gusto ng summer badya. Kay sawa na daw sila sa summer sa Pilipinas. Ano palang gusto nyo? Gusto namin makita namin yung snow kaya magtimpla kami ng halo-halo. Sabi ko, Lord, pasayahin mo kami lahat. Praise the Lord. Pasayahin mo kami lahat. Siyempre, yung baka nagdadaro, pag kumain niya ng mga bunga ng mga tinanim mo, hindi mo yan pwedeng busalan, hindi mo yan pwedeng hapakin. Urti yan naglabor yan kung sabihin niya sa mga anak ko dahil naglabor kayo, lumabas kayo doon ang mga taon ng aming service. May 20 years, may 25 years, may 30 years. Imagine that. Lord, bigyan mo naman kami ng bakasyon sa aming mid-year conference sa Canada at saka saan? Malaysia. Para naman itong mga manggagawa mo, maranasan nilang maglabas ng ibang bansa para kung sakali man ipadala mo sila sa labas ng bansa, meron ng idea paano humarap sa immigration officer. Kailangan marunong kang humarap sa kanila. Huwag kang magharap doon sa salamin yan Pag ikaw na ang turno, tapos ang ipapakita mo sa immigration officer, pag ganyan-ganyan ka, patay kang bata ka. Pauwiin ka na kagad. Tingnan mo talaga yung eyeball. Huwag naman yung sigaan ni mong mata. Relax lang, God. Normal lang. Isang tanong, isang sagot. Praise the Lord. Isang tanong, isang sagot. Kaya yung mga tanong nila, simple lang What is your purpose coming in this country? Kailangan, baka madulas yung dila mo. Mag-overstay ako, patay kang bata ka. Maghanap ako ng trabaho, patay kang bata ka. Automatic yan, pauwiin ka na. We have mid-year conference in our church. And our venue is your country. Nakasulat na lahat yan doon Nandoon yan, binabasa na lang yan. Pag lahat ng sagot mo, tumpak, accurate, pak, tatak agad yan, welcome. Enjoy your stay in our country. Praise the Lord. O di kung ipadala sila ni Lord Jesus Christ, hindi na sila Magsimula muna tayo sa Malaysia by the grace of God. This is another leveling up of our faith. We are bound to increase and not to decrease. Pastor, meron na bang nag-sponsor? Bakit magtanong ka pa? Hindi na natin tinago sino ang sponsor natin. Nandoon sa langit. Praise the Lord. Iniisip pa lang natin, pinupropose pa lang natin. Tandaan natin yung inawit. Needed natin na makarating sa taon na yan. He provided already. Kaya dapat ang mga pastors na magsama, execute your faith. Kung kay pastor pa na version, katong way pagtuo sa kay mugbukong. Ang katoy alam mo yung paple noon, alam mo si Pastor sundalo rin minsan yung dating niya kasi official yun sa si 18 noon o ROTC. Katong way pagtuo, ayaw ko man. May agtugog Manila. Katong naay pagtuo, hali, diri mo, uban. Tanan man ng dirim tanan, uban man. Hali, nakauban yun tanan. Praise the Lord. So, chine-check lang tayo ng Diyos. Kaya, tumitingin ang Diyos sa ating latter end. Last verse. Proverbs 19:20. Praise the Lord. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Yan. Saan ba tayo makarinig ng counsel? Saan ba tayo makareceive ng instruction?
Kay Pastor Samuel Gabriel na kinuha na ni Lord Jesus, hindi na magsalita yun. Kay Sister Rose Tongkol, na kinuha na rin ni Lord Jesus. Kay Mami Algabre, na kinuha na rin ni Lord Jesus. Darating ang panahon, ang future ng HPIM, pag kinuha na kami, dito kayo makinig, pag kukunin kami, wala na kami. Doon tayo mag-hear ng instruction at mag-receive kay Jesus Christ. Kasi siya yung nag-establish sa atin, siya yung nag-found. Mula kay Pastor Samuel Gabriel, hindi siya maka-escape, tawagin. So ganun din tayo lahat. Doon tayo mag-hear, doon tayo mag-receive ng instruction that thou mayest be wise in thy latter end. Lalo tayong maging wiser. Because His instruction is our wisdom. His counsel is our wisdom. And remember, that is heavenly, that is godly, that is holy, that is perfect, that is righteous. Doon tayo makinig sa Kanya. Kaya i-pray natin, mga anak ng Diyos, ang ating paglago sa paglilingkod sa Diyos, na marami pang ibigay ang Diyos. Kaya kung magtuwing magtanong sa akin si Brad Bernard, Pastor Chit, hanggang saan yung expectation mo sa parsonage mo? Makarating kayo sa atip sa second floor? Alam mo na mga engineer, computed na nila yung ano niyan eh. Kaya nila niyang ilatag yung computation kung magkano, based sa price, based sa kanilang na-estimate. Anong sagot ko? Brad Bern, matapos yan, inside and outside and furnish, pati yung loob, tapos lahat yan. Tumawa si Brad Bernard sa akin. Tawa na hindi nakaloko. Tawa na masaya. Dahil hindi ako nagtingin sa aking pera na hawak. Tumingin ako sa naghawak ng mundo na hindi malaglag. Praise the Lord! Imagine, ang laki-laki ng mundo hinahawakan niya, ang laki-laki ng mga planeta, hawak lahat ng Diyos yan. Yan lang project mo, hindi niya kayang hawakan para mag-prosper, mag-succeed. Minsan kasi pag hindi natin tingnan yung gawa ng Diyos, minsan nakalimot tayo na malaki pala ang Diyos. Kaya, dapat lang natin siyang dakilain, i-consider, kaya nga in all our ways, acknowledge Him. Siya ang i-acknowledge natin sa lahat ng ating ways, na ating buhay. Kaya tonight, let us not forget to renew our strength, and we are bound going upward as eagle wings, and we run, we will never weary, and walk not faint. To yan, lahat mangyari yan. Basta, do not let your spirituality expire. Huwag hayaan. Renew lagi.